Pakinggan po ninyo ito. Mismong ang Pangulo ang nagsabi, Pangulong Marcos Jr., mababaw na ang Senado. Grabe, no? Dating senador, Pangulo ng ating bansa, ang nagsabing masyado nang mababaw ang nangyayari ngayon sa Senado. O mga senador, makinig kayo. Kahiya-hiya ito. National elected official kayo ng bansa. Ang Pangulo mismo ang nagsasabing napakababa na ng galawan. Incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup. As the president and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na ang kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Thank you, Mr. President. Ayan, The next question. Matindi, ha? Follow-up question. O Senador Alan Peter Cayetano, bilang Senate President at yung nasa majority ngayon ng mga senador na temporary majority, paano nyo lululunin at paano nyo sasagutin itong ganito? Totoo naman yung sinabi ng Pangulo, ngayon lang nangyari ang personalan. Kahit ako nung araw na reporter pa ako nagko-cover sa Senado at saka sa Kongreso, walang personalan eh. Talagang matinding debate lang. Okay lang yung debate, nagtataasan ng boses, kanya-kanya yan eh. May pinanghuhugutan at nakakabuti yun sa ginagawang batas. Kasi ang debate sa anumang issue sa plenaryo ay nakakatulong sa gagawing batas. Pero itong nangyari ho sa Senado, debate ng personalan. Interest ang nangingibabaw. Proteksyon ng kaibigan at interest ang pinamuhugutan nila. Kahiya-hiya talaga. Kaya isipin mo, presidente na, gumiganyang comment. Ay, totoo naman eh. At alam ng Pangulong nasira ang ating Senado sa buong mundo, hindi lang sa mga Pilipino. Dahil lalo na nga ho yung drama series, may putukan, may iyakan, may takasan, may senador na tumatakbong nagkakandara pa, di ba? Hindi trabaho ng Senado magbigay ng proteksyon sa kahit sinong membro na mayroong kaso. At lalo na kung warrant of arrest, saan manggaling yan. Kasi ang trabaho ng Senado, legislator. Hindi trabaho ng Senado ang pagiging law enforcement agency or executive department. Kaya nga mayroong separation of power. Executive department nagpapatupad ng batas. Ang legislator gumagawa ng batas. Ang judicial
Lalo na Supreme Court, pinaka-arbiter, siya ang nagsasabi, the higher court of the land, kung tama o mali, ang implementation at paggawa ng batas. Ganon lang kasimple yun. Ang fourth estate na mga mamamahayag, siya yung nagbabalita galing sa gobyerno patungo sa mamamayan, problema ng bayan, pinaparating sa gobyerno, tulay ang fourth estate na tinatawag. Okay? At ako, kahit na nandito tayo sa social media, itinuturing natin at ginagawa ko yung pagiging tulay. Walang personalan. Issue lang ho talaga, trabaho lang. Kung ano ang nangyayari. Ay yan. Yung performance ng Senado under Cayetano, very poor talaga. Kahiya-hiya. Tapos ngayon, binabalikan pa ni Alan na nakikialam ang Malacanang, nakakasuhan yung kanyang mga nakasamahan. Abay, dati na naman, under investigation sila. Matagal nga lang bago nagkaroon ng case build-up at tagal bago nahinog ang ebidensya para kasuhan. So yung sinasabi ni Cayetano, sa aking personal opinion, na bakit kinakasuhan yung kanyang mga kasamahan, yun ay panlin lang. Matagal nang under investigation sila. Kinakasuhan na ngayon. Hindi yun, ibig sabihin ginikipit sila. Yun lang ang dahilan, yun lang ang ginagamit na dahilan sa aking opinion para magalit ang mamamayan sa administrasyon. Para magalit ang kanilang taga-suporta sa administrasyon. Ay ang magagalit lang naman sa administrasyon, yung sa sinasabi ni Alan Cayetano, yun lang kanyang kasamahan. Mga DDS na taga-suporta nila. Pero ang mamamayang nakakaintindi ng separation of power between Malacanang at judicial body at legislator, hindi yan maniniwala sa palusot ni Alan Peter Cayetano. So, Senador, total mahilig ka namang mag-Facebook Live, mahilig ka mag-press conference, doon naninigaw ka pagka nagagalit ka, pag tinatanong ka ng media na hindi pabor sa'yo, ayus-ayusin mo. Hindi, huwag mong linlangin at huwag mong paikutin ang tao. Tinatanong ka ng presidente, anong nangyayari sa Senado? Nung panahon nila, hindi ganyan. Bakit ngayon nangyayari? Under your leadership, mula nung May 11. Mula nung May 11 until na wasak talaga ang Senado. Nadama yung iba. Kaya dapat mabago yan. Kung yung dating senador at kasalukuyang pangulo nagugulat sa inyong maling ginagawa, paano pa kaya yung mga mas maraming matitinong Pilipino na nakakaintindi ng sitwasyon? Issue lang ito, walang personalan. Mga senador, magbago na kayo. Dapat nga naglilib kayo O dapat nga iba dyan nagre-resign pa kung meron delikadesa. Lalo na po yung nasasangkot sa maraming katiwalian. Huwag pa kapalan. Alam namin makakapal ang mukha ninyo. Hindi naman lahat. Ulitin ko, huwag pa kapalan kahit alam namin at alam ko na meron sa inyo talagang makapal ang mukha. Hindi ko nila lahat. Please like and share. Subscribe and follow.